At kaugnay sa sona ni Pangulong Noynoy Aquino ngayong araw, mga kapanem natin mula sa Senado, si Senador Chiz Escudero. Magandang umaga, Senator Escudero. Hawi sa ating mga televiewers, magandang umaga din po. Good morning. Okay, right off the bat, pasado ba o bagsak para sa inyo ang grado ni Pangulong Aquino? Para sa akin, Hawi, pasado dahil maraming na-accomplish ang Pangulo Aquino. Pero siyempre, marami pa rin siyang dapat gawin sa huling 2 taon ng kanyang termino. Okay, mamaya, sona, no? Ano ba ang dapat niyang ipaliwanag pa tungkol sa DAP, pork barrel at itong mga usapin nga na pinag-uusapan ng maraming tao? Kada sona, Hawi, 2 bagay na dapat tinatalakay at tinutukoy ng sino mang Pangulo. Una, ano ba ang tunay na kalagayan ng ating bansa? Siguro doon dapat at pwedeng banggitin ang DAP at pork barrel scam. At pangalawa, at higit pa ron at mas importante, moving on, moving forward, ano ba yung mga dapat nating gawin para matugunan ang mga problemang ito? At ano ba ang balak niyang gawin sa loob ng darating na taon hanggang siya ay muling humarap sa atin sa huling sona niya sa 2015? Sa palagay ninyo, ano yung mga pinaka-importanting problema ang natatabunan naman itong DAP at pork barrel issues? 2 bagay palagi, Hawi. Inclusive growth at pangalawa, pagkakaroon ng trabaho para sa ating mga kababayan, hindi sa ibang bansa, kung hindi dito mismo sa loob ng Pilipinas. Okay, so yung inclusive growth, sa tingin nyo, malaki pa yung pagkukulang? Definitely, Hawi. Hamon naman talaga yan sa bawat gobyerno, bawat administrasyon, hindi lamang sa Pilipinas, pero sa buong mundo. Hindi may kakaila, lumalago ang ating ekonomiya. Pero hamon palagi siyempre, paratingin niyang paglago, paglaki at pangulad na yan sa bawat Pilipino, lalo na yung maliliit at nangailangan talaga ng tulong at pagkalinga ng pamahalaan. Okay, so uulitin ko lang po yung tanong ko kanina. Mayroon pa bang kailangan ipaliwanag tungkol sa DAP si Pangulong Aquino dahil nagtalumpati na siya tungkol dito? Well, nagtalumpati na siya, nagsalita na ang kanyang DBM Secretary at kung may mga paliwanag pang kailangan, siguro dapat magmula na yan sa kanyang mga opisyal para ang Pangulo natin mismo matugunan yung mga mas malalaking problema ng bansa, masagot yung mga suliraning tumutugon sa pangunahing pangangailangan ng ating mga kababayan. Dahil sa dulo, yan naman talaga ang pangunahin niyang trabaho. Hayaan na natin yung mga tagapagsalita niya, hayaan na natin yung mga kalihim niya, ang tumugon, sumagot at magpaliwanag sa DAP at sa iba pang mga issue na kinakaharap po natin sa ngayon. Maliban na lamang kung dumating yan sa antas o level na Pangulo na mismo ang kailangan magpaliwanag at nagawa na po niya yan. Okay, kayo po yung chair ng hearing sa Senado kung saan humarap si Budget Secretary kumakailan na Butch Abad at saka yung ibang miyembro ng gabinete. What to you was the most important revelation, kung meron man, doon sa pagdinig na yon? Well, 2 bagay. Una, importante yung humarap, magpaliwanag at magsumite ng mga dokumento ang DBM at ang DBM Secretary. At pangalawa, upang malaman ng Senado at Kongreso, hindi lamang pala DAP, meron din palang ibang mga paggamit ng savings na hindi saklaw ng DAP na dapat makita at tingnan din ng Kongreso dahil hindi yan saklaw sa naging desisyon ng Korte Suprema. Layunin po namin, matiyak na mapaalam sa publiko sa ngalan ng transparency at accountability saan ba napupunta ang buwis na binabayaran nila. Okay, Senator, maraming nakapansin na hindi natalakay yung mga DAP projects o DAP na inaibigay sa mga senador. Sadya ba ito? Dahil yun nga, kayo nga yung nag-organize ng pagdinig na to. 2-3 senador nagtanong kaugnay niya na Hawi. Subalit hindi daw dala ni Secretary Abad yung listahang yon, pero kung maalala nyo, pinahingi namin hindi lamang para isumite sa Senado, pero pati i-post at i-publish sa website niya. Sabi ko nga, hindi lamang yung mga proyekto, hindi lamang yung amount, hindi lamang kung sinong ahensya nag-implement, pero kung sino yung proponent. Ika nga yung ginamit na salita sa hearing, kung sino nagnombra nung proyekto. Pinahingi namin lahat yan at tumugon Secretary Abad na ilalagay daw nila yan sa website nila maliban sa pag-submit po namin. So hindi naman siguro totoo yan, Hawi. Natalaka yun, bagaman hindi lamang dala at hindi pa nila tapos yung paghimay ng listahan para manombrahan at malista talaga kung sino yung mga nag-propose ng kada proyekto. Okay, pero pag-uusapan ba yon sa mga susunod na hearing kung may susunod pang pagdinig tungkol dyan? Depende sa susumitin nilang dokumento, Hawi. Pag-aaralan namin kung magkakaroon pa kami ng isa pang hearing. Pero maging ganun pa man, magsisimula na ang budget deliberations namin next week. Inaasahan ko na yung DAP ay matatanong pa rin, yung DAP ay paksa at issue pa rin na palaging lalabas sa budget deliberations namin kaugnay ng 2015 national budget, kaugnay ng layunin namin
na maging compliant, na tumugon at tumalima ang 2015 budget sa DAP decision ng Supreme Court. Okay, maraming salamat po, Senator Cheese Escudero.